Magandang gabi po mga kasamahan sa hanap buhay. Ako nga pala si Arturo, kung tawagin ay si Mang Turing. Bali, bago po tayo sa pagsabak sa hanap buhay ng ika nga ay pagbebenta ng LPG o liquefied petroleum gas. Ngayon po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo, bagamat hindi po tayo eksperto ika nga sa batas, ay ibabahagi po natin sa inyo para sa pangkalatang kaalaman at ganoon na rin upang ma-review na rin natin dahil sa susunod na mga buwan ay ipatutupad na ng Department of Energy ang Republic Act 11592. So hindi lang ako, lalo na ako syempre, no, dahil random ko talaga ang bigat ng ika nga pagpasok sa ganitong hanap buhay o pagninegosyo o pagbebenta ng tangke ng mga liquefied petroleum gas. So para sa karagdagan at kaalaman ng nakararami, lalo na sa ating mga kasamahan ika nga, ay pilitin po natin na ibahagi sa inyo at ipaliwanag yung mga mahalagang probisyon na maaring makaapekto lalo na sa mga dealer na magiging lalo na sa mga dealer na katulad ko o sa mga outlet ika nga, no? At pipilitin natin na yung mga importanteng mga provision dito ay mabigyan natin ng kaukulang ika nga kapaliwanagan base po sa mararating ng ating kaalaman ika nga o pagkakaintindi, ano? Ipaliliwanag po natin ito hindi dahilan na magiging ika nga baka mamaya hindi natin layunin na makasira sa inyong pagkakaintindi, dahil ang pagkakaalam po natin ay ito naman ay pinaliwanag na rin ng sektor ng Department of Energy. Nagpadala ito ng mga representatives sa mga malalaking players, big players eka nga sa industriya na ito upang ipaliwanag itong batas na ito, no? So ito po, Republic Act 11592. Ito po ay nilagdaan noong October 14, 2021 ng ating ika nga ay Pangulo ng Bansa, si Rodrigo Duterte. Ano ba itong Republic Act 11592 na usap-usapan ngayon na talagang sa ngayon ay naghahanda na, lalo na yung mga outlet at mga dealer nanginginig na at natatakot nang magbenta at tumanggap ng mga tangke. Bakit kaya? Pipilitin po nating liwanagin yan. So makinig lamang po tayo, ano, para ika nga may maliwanagan tayo. This Republic Act number 11592, an act establishing the regulatory framework for the safe operations of the liquefied petroleum gas industry, delineating the powers and functions of various government agencies, defining and penalizing certain prohibited acts. Okay. So sa section 1 sinasabi, okay, sa chapter 1 tayo, general provisions, ano? Sa section 1 sinasabi, this act shall be referred to as the LPG Industry Regulations Act. So yan po, no? So sa general title po ng Republic Act na ito, 11592, maliwanag na sinasabi niya na ang batas na ito ay babalangkas, ano, ng gi-establish ika nga ng regulatory framework for the safe operations of LPG. So for the safe operations, magbabalangkas siya ng regulasyon para sa ika nga ligtas na operasyon ng LPG. So yun ang doon nalalaman po tayo umikot. Ang pinaka objective niya sa unang pangungusap po ay yun po ang binanggit, ano? Yung ligtas na operasyon. Babalangkas siya ng siya ay babalangkas ng regulasyon
para sa operasyon ng ligtas na operasyon ng LPG industry. Siyempre, i-delineate din niya o i-divide niya yung kapangyarihan, no? At tungkulin ng iba't ibang ahensya sa gobyerno. Tutukuyin niya at paparusahan niya ang mga lalabag sa batas na ito. So ito nga sa Section 1 ay sinasabi ng batas na ito ay LPG Industry Regulations Act. Section 2, Declaration of Policy. It is hereby declared the policy of the state to protect the interests of end consumers, ensure their general welfare, and establish standards of conduct for business. Ayan po, no? So, yung sa Declaration of Policy, sinasabi niya, of course, ang pinakalayunin nito is to protect the interest of end consumers. Sino ba ang mga end consumers na yan? Okay, so sa tahanan na lang, yung ating mga kusinera, no? Mapa sa tahanan, mapa sa restaurant, sa drivers, yan, gumagamit din yan, no? Mga LPG. Yung mga drivers, sila ang end users eh. So, sila yung tinitignan ng Estado upang bigyan ng proteksyon laban sa mga malpractices. Obviously, yun ang dahilan mga malpractices or mga wrong practices in the operations and in the conduct of the business. Ayan. So, hindi naman na natin may kakaila. Alam naman natin yan, talamak. Sa kapaligiran natin, sa mga kapitbahay natin, na may mga ganyang na ganyan ang operasyon, no? So kung doon na lamang sa mga sa industriya ng transportasyon, may mga sumasabog na sasakyan, mga taxi, mga kotse na ang gamit ay LPG. So yun naman pinag-aralan na rin ng mga inhinyero. Hindi lang minsan, madalas na ang dahilan ay yung handling yung refilling yung tangke. So yan yung mga at yung iba pang mga bahagi nito, accessories nito, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pagsabog. Same thing doon sa bahay, no? Mga substandards issues ang kadalasan. Okay, so paano ito? So shortcut na natin, bakit? Mula doon sa refilling, hanggang doon sa outlet, hanggang sa dealer, hanggang sa pagde-deliver doon sa end consumers, may maraming mali nakikita na nalalagay sa peligro at kapahamakan ang end consumers or end users na tinatawag. Okay? So, yun ang sinasabi niya, no? To protect the interests of end consumers at titiyakin niya ang pangkahalatang welfare o kabutihan, pangkahalatang kabutihan at i-establish niya yung standards of conduct of business. Ano ba to? Pag sinabing i-establish niya or itatakda niya, yan, gagawa siya ng lahat ng pamantayan, yan, no? Gagawa siya ng isang pamantayan sa pag-obserba o pagsasagawa o pag-ooperate ng isang hanap buhay. So, anong klaseng hanap buhay itong tinutukoy natin? Itong LPG business or LPG industry. So, paano gagawin ito? Institute reforms in the existing standards of conduct and codes of practice for the liquefied petroleum gas LPG. So, titingin sila, pag-aaralan nila ang mga nararapat na pagbabago o dapat baguhin sa in the conduct of that business. Letter B, ensure the health, safety, security, environmental, and quality standards for the following. So yan, no? Titiyakin niya ang kalusugan, ang kaligtasan, ang seguridad, ang kalikasan, no? At ang kalidad ng pamantayan ng mga sumusunod. Ayan. So, ang batas na ito, sa kanyang deklarasyon ng polisiya, talata letra ng B.
Ayan, di tayo nagbibingo ha. Ay sinasabi niya, titiyakin ng pamahalaan, yan ang titiyakin ng Department of Energy, yun na yun no? Na ang kalusugan, na ang kaligtasan, na ang seguridad, na ang kalikasan, o kapaligiran rather, no? At ang kalidad ng pamantayan ng mga sumusunod, 1. Importing, yan. So, wag na natin, tayo mga outlet, tayo mga dealer, wag na natin pakialaman yan, no? Refining, why? Because importing, ito na yun, yung mga petroleum, no? Petron, Shell, sila normally yung nakikipag-transact ng mga importation ng mga gases na yan, no? And then fuel. Refining, wala na tayo dyan, no? Pabayanan natin yan sa mga malalaking refinery companies, nagre-refine ng gas na yan. So sila pa rin to, alam nyo naman yung mga yan, yung pinagkukunan pa rin natin ng mga LPG na yan, no? Storing, exporting, dito po tayo papasok. Kabahagi tayo dito, yung storing, exporting. So sabi niya, ang gobyerno, ang batas na ito ay titiyakin niya na magkakaroon ng iisang pamantayan. So ayan alam mo kung talagang pakikinggan mo lamang yung paliwanag siguro o pagpapaliwanag ng representante ng Department of Energy o nung mayakda ng batas na ito ay talagang manlulumo ka o malulumoral ka o madidismaya ka kung ipagpapatuloy mo pa ba yung hanap buhay na ito dahil dito na lamang storing, exporting, tayo nag-i-store tayo, okay? So yung exporting, sabihin na natin na transporting, ganun din po yun okay? Refilling, so sa madalit sabi, mag-iingat-ingat din po tayo sa ating storage, no, ng mga tangke. Malaking bagay yan na nakakapekto sa integridad ng tangke at laman ng tangke. Refilling, ayan na, eto na. Kaya nung nakikipag-usap ako sa mga refilling plant, no? Nandyan na yung hindi nila masabi kung ano ang mga dahilan. May isa pa nga akong kausap dyan na busy raw siya, hindi niya naintindihan, hindi niya alam. So, kayong mag-alala, mga outlet, mga dealer, na hindi lamang tayo ang hindi nakakaintindi kung sakasakali man. No? Maraming hindi nakakaintindi. No? Pero, sa madalit sabi, isa rin dyan yung refilling. Okay? So, sino yung refilling dyan? Kung saan tayo nagpapa-refill. Mamaya, tatalakayin natin, no? Yung mga, delineation, o kaya yung mga limitasyon ng refilling plant, o ano yung, how should they conduct their operation as refilling plant. Alright? So, apektado sila rito. Transportation. Ayan, dito na tayo. Hindi pa ako pumupunta doon sa hindi pa po tayo pumupunta sa baba. Nasa section 2 pa lamang po tayo, subparagraph B and another subparagraph 1. No? Na balikan natin, titiyakin ng gobyerno na ang kalusugan, kaligtasan, kapaligiran, etc. ay susunod sa isang pamantayan o magtatakda sila ng pamantayan. Okay? Saan? Sa importing, refining, storing, exporting, refilling, transportation, distribution, marketing of LPG. Sa bandang huli po yan na po yan, tayo na po dyan, no? Wala pang IRR, sinasabi ko lamang po itong main law, itong batas. Wala pa tayo sa IRR. So, mas lalo tayong mabibigla, mas lalong magiging specific ngayon yung IRR. Pero ganun pa man, sa pamamaraan ng ginagawa ko po ngayon, mahari nawa na makatulong po sa inyo upang maliwanagan tayo sa batas na ito na ipatutupad sa mga susunod na buwan. Storing, exporting, refilling, transportation, distribution, and marketing of LPG. Ayan. So,
Papasok na dyan, ano bang klase ng sasakyan ang ginagamit mo? Ha? Okay? Ilang sasakyan ang ginagamit mo? Anong klaseng sasakyan ang ginagamit mo sa pagtransport mo nito? Ha? So, paano mo ginagawa ang pagdidistribute nito o pagdadala nito mula sa iyong storage o yung sa iyong tindahan, sabi na lang natin, hanggang doon sa end consumer o sa kusinero o kusinera. So, yan po ang mga titignan. Yan ang mga titignan. Yan ang matatats o magagalaw. No? So, maganda-handa na po tayo whether we like it or not. Sabi nga, no matter how harsh is the law, it is the law. Duralex, Sedlex. Ayan. No? Meron pa tayong natatandaan, kapatid. No? So, number 2, sa section 2, subparagraph A and B, number 2. Importation, manufacture, okay, wag na nating talakayin yung importation, yung manufacture. Punta tayo dun sa requalification. Alam nyo, bago ko to i-discuss sa inyo, binasa ko na po ito kanina. So, shortcut na lang natin, yung requalification na word. Ang requalification ay ito yung mga substandard na tangke, ito yung mga unbranded na tangke na ginagamit natin ngayon. I-requalify ngayon yon. At hindi na pwede, pag na-requalify yon at pumasa yung tangke na yon, saan ba nakapatent yan? Ano ba ang trademark niyan? Yung user na yan. So, magkakaroon ngayon, wala na yung mga generic na tangke. Kaya, beware, Huwag kayo mag-ipon ng mga tangke na bandang huli, wala ng saysay. That will just serve as scrap. So, ipunin ninyo, magtawag na kayo ng mga contact ninyo sa mga junk shop at talagang magiging junk items na lang po yung mga yan. Bakit? Wag ho tayong hindi ayaw kasi ng pamahalaan bilang isang ama, pamahalaan na i-bargain ang kaligtasan, ang kapaligiran at ang kalusugan. Yan po ang dahilan kung bakit, Yan mga police power, may police power ang gobyerno. So, requalification, mamaya ay maintindihan yung lalo ito, requalification. Maaaring hindi ko po ito matapos sapagkat this oras na po ng gabi. Ako rin po ay may hanap buhay at busy po ako sa pagpapagawa nga po ng aming sa susunod pong mga araw ay mapakikita nyo po yung mga flyers ko, magmamarket din po ako, hahabulin ko bago magkaroon ng strictong implementation. Pero titiyakin ko na magiging marireduce o malilesen yung mga bagay na dapat kong i-adjust. Ngayon pa lang, i-adjust ko na yung aking sarili, yung aking preparasyon, yung aking pagtatayo, base doon sa hinihingi ng batas na ito. So, requalification, malamang yan. Kung kayo ay nakinig doon sa mga seminar ng mga DOE representative, nabanggit ito itong requalification. I-requalify kasi yung mga tangke na yan. I-requalify at pagka disqualified na yan at dilapidated na yan, generic yan, mawawala na po yan sa merkado. Bakit? Siyempre yung kaligtasan nga ulitin na naman, bakit hindi lang yung tubo ang pinag-uusapan natin dito? Ang primordial concern is yung kaligtasan, kapaligiran at katiyakan ng end consumers. Requalification, repair, exchange, improvement, and scrappage of LPG pressure vessels, whichever is applicable. Okay. So, pilitin natin na tignan natin kung tapusin lang natin hanggang section 2. Tapusin po natin. So, nasa paragraph C po tayo. Nandun pa rin po tayo sa section 2 Declaration of Policy. Letter C, promote awareness regarding the health, safety, security, environmental, and quality of standards for the proper use of LPG pressure vessels and ancillary equipment through information dissemination and consumers education campaign. So, layunin din ng batas na ito na magkaroon ng malawak na awareness campaign regarding sa kalusugan, kaligtasan, katiyakan, kapaligiran sa
for the proper use of LPG pressure vessel and ancillary equipment. All right, letter D. Letter D, uphold the right of end consumers. Ayan. So, wag nyo na lang isipin na kayo ay outlet. Kayo rin po, yung kusinera ninyo, yung katulong ninyo, o kung kayo nagluluto, kayo ang tayo, ang tinitignan ng batas na ito. Tayo ang iniingatan ng batas na ito. Imagine, maraming mga ako naman matagal na gumagamit ng LPG na bumibili po sa mga sorry talagang may makikita tayong hindi natin alam kung sinasadya o ano pa man, no? Kulang sa timbang, mali yung seal. Ayan po, mga bagay na yan, no? So, tayo po, wala po tayong tinutukoy dito dahil sa mga diskarte po nila yan, pero harinawa na tayo po ay hindi ma-penalize ng batas na ito. So, mag-iingat lang po tayo, no? So, uphold the right of end consumers to freely choose the trademark or trade name of LPG filled cylinders. Ayan. Itinataas dito yung kapakanan ng end consumers na malayang mamili ng trademark. Ano ba ang bibilin mo? Petron ka ba? Shell ka ba? O Solein ka ba? Regasco ka ba? O iba pang mga klase ng mga branded na LPG tanks. Of course, walang sapilitan ito, no? At itong mga ito na may-ari ng ito yung mga lehitimong may-ari ng mga tangke na ito, ang may pangunahin base po dito sa batas na to, may mga pangunahin na mag-implementa strictly o mag-obserba strictly na sila ay sumusunod o pinatutupad yung itinatadhana o isinasabi ng Republic Act 11592. Ayan. So, ano pa? Improve competition in the LPG industry for the benefit. Ayan. Bakit improve? Malamang nakita, no? Itong mga gumawa rin naman kasi ito ng batas na ito. Makasamahan din ho actually natin sa industriya. Na maaring nakikita nila na tama rin naman yan. No? Improve yung competition. Bakit? Marami tayong planta na sa tabi-tabi na lang, no? Na nalalagay na sa panganib talaga yung mga end consumers niya sa tabi-tabi na lang. Kung saan na lang nagkakarga. O yan mga yan. Or yung kanilang planta hindi na rin sumusunod sa safety standard compliance na tinatadhana. So, yung mga bagay na ganyan, o yung mga tangke na yan, tanggap lang ng tanggap, gusto lang ma-dispose yung kanilang mga gases na imbak, sige lang, sige. Kahit ibang ano na yan. So, ang mabigat niyan, yung tangke ni ganito, kinargahan ni ganito, na itong refilling plant na ito, yung mga tao niya, sabihin na natin, walang pagsunod sa pagkakarga, yung branded na LPG na yan, na tangke na yan, natural, ang sasabihin ngayon ng end consumer, binili ko kay ganito. Hindi naman niya sinabing nagpakarga ko rito Binili ko kay ganito. Anong tatak? Ganito. So, sino ang nalalagay? Yung pangalan nung may-ari ng tangke. Ayan, so nagkakaroon na po kayo ng idea kung bakit kinakailangan. Kung bakit. Ayan. So, sa susunod po, hanggang dyan na lamang po muna yung ating pag-uusapan. At, magsisimula po tayo sa section 3. Re-reviewin lang po natin na mabilisan yung section 1 and 2. Kasi mahaba po ito. Hindi po natin siya ma-appreciate lalo. So, harinawa na si Mang Turing ay nakatulong sa inyo upang maintindihan po natin ng dahan-dahan ang Republic Act 11592 o tinatawag nating LPG Industry Regulations Act. Sa muli po, saan po ninyo at ipaliliwanag po uli natin ito. Kung meron po kayong mga katanungan o mga concern at gusto niyo pong malaman, ipaliliwanag ko po sa ganang akin po. Sa ganang akin.
mag-message lang po kayo sa bago ko pong sa aming webpage, FB webpage, o sa aming FB page, no? Yung Bigas LPG Store ni Mang Turing. Maraming salamat at magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat.